Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo na po ang lahat at sabay na koro sa pambungad na awit.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may kasalan sa Cana Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ina. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinulungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalot ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari nito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating bansa, ang ipinagdiriwang ngayon ay ang Santo Niño. Tayo po, pagdiriwang natin ito sa susunod na Sabado. Tayo po ay nagno-novena pa ngayon. Every 7:45 p.m. dyan po sa harap ng grotto ng Santo Niño. So ngayon tayo nasa pangalawang linggo sa karaniwang panahon. At sa ating Ebanghelyo na pakinggan ngayon, narinig natin yung unang himala na ginawa ng Panginoon. At ito ay sa isang kasalan. Kasalan. Naka-attend na po siguro kayo ng kasalan. At sa mga kasalan, alam natin, ito isang masayang selebrasyon. Kaya nga, titignan natin ang ating Panginoon unang gumawa ng himala sa kasalan. Kaya paalaala ito sa bawat isa sa atin, sa bawat isa na hindi pa tumatanggap na sakramento ng kasal. Dahil sa ating Panginoon, pinahahalagahan din niya ito. Kaya nga ito yung maaaring unang himala na ginawa niya doon sa isang kasalan. Na yung tubig naging alak. Para hindi mapahiya, no? Yung may handa. Mga minamahal na kapatid, sa kasalan na ito na ginanap sa Cana Galilea, isang ordinaryong pangyayari marahil sa buhay ng ating Panginoon. Ang araw na yun, na siya at ang kanyang mga alagad ay umaten, no? Dumalo sa isang kasalan dahil sila naimbitahan.
ordinaryo. Subalit naging extraordinary yung pangyayari dahil sa kanyang ginawang himala. Ganun din sa ating buhay. May mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay na kung minsan bigla parang merong kakaibang nangyayari dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sa mga sandaling ito na kung saan naubusan ng alak, sabi merong kwento na kaya daw naubusan ng alak doon sa kasalan kasi nandun si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. No? Malakas palang uminom yung mga alagad. Kaya naubos yung alak, nagkulang ang handa. Kaya gumawa ang ating Panginoong Jesus ng paraan. Subalit mga kapatid, ano nga ba yung katotohanan na ang alak na ito na naubos ito ay sumisimbolo ng kung saan ay may kakulangan na nangyari doon sa handaan. At sa kanilang panahon, sa panahon ng ating Panginoon, pag meron ganitong pangyayari, ay ikahihiya ito na naghanda. Kahit naman sa ating kasalukuyang panahon, di ba? Pagka nagpahanda tayo at nagkulang, parang nahihiya tayo. At ganito yung karanasan doon sa kasalan na ito. Pero, nakita po natin si Maria. Si Maria na napansin niya na wala na palang alak, kulang na, kapos na. Kaya lumapit siya sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang anak. At sinabi niya, ubos na yung alak. Anak, ubos na ang alak. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Hindi pa ito ang panahon ko. Parang sinasabi ng ating Panginoon sa mahal na ina na, hindi pa ito ang tamang oras para sa akin. Huwag mo akong pangunahan. Parang gusto niya sabihin na hindi ko dapat gawin pa ito. Pero maaari ito ay parang pagtanggi ng ating Panginoon. Subalit, matatag yung pananampalataya ni Maria. Kaya anong sinabi ni Maria, kahit na yung sinabi ng ating Panginoon, sabi niya sa mga naroon ng mga tagapaglingkod, gawin ninyo kung ano ang sabihin ng aking anak. Ha? Ganun na lamang yung pananampalataya, pananalig ni Maria na sa kanyang sinabi, kanyang inutos sa kanyang anak, gagawin niya ito. Gagawa ng paraan si Jesus. Yung paglalim ng pananampalataya ni Maria ay ang siyang ipinapakita sa atin. Kaya si Maria, malaki yung papel sa kwento ito. Nagpakita siya ng malalim na pananampalataya at ng kanyang pagiging tagapamagitan ng mediator. Kaya tayo, nananalangin tayo sa mahal na Birhen Maria, lumalapit tayo sa kanya, marami tayong debosyon sa mahal na ina. Sapagkat ang ating mahal na ina, alam natin kung ano yung kanyang sabihin sa kanyang anak, madaling sundin ng kanyang anak. Kaya marami tayong debosyon sa mahal na Birhen Maria. At dito natin ito nakita sa kasalan sa Kana. Sa pagsusumamo ng kanyang ina, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Paanyaya ito ng pagtitiwala at pagsunod ni Jesus. Kaya hindi natin lubos na alam talaga ang plano ng Diyos kung minsan. Subalit sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala. Yung kanyang pagsisimula ng misyon ay nagsimula dahil sa pagpupush ng kanyang ina. Magsimula ka na, anak, ng iyong misyon. Parang ganito ang sinasabi ni Maria kay Jesus. Ganun din sa atin. Inaanyayahan din tayo na sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay, maaaring inaanyayahan tayo ng Panginoon na magsimula na tayo sa ating mga gawain ng paglilingkod, mga gawain natin para sa ikadadakila ng ating Panginoon. Kaya nga ang himala ito ay hindi lamang pagpapakita
ng kabutihan ni Jesus para doon sa mag-asawa na ikinasal. Yung pagbabago ng tubig sa alak ay pagpapakita ng kakayahan ni Jesus na gawing pambihira ang karaniwang aspeto ng buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kung kaya nga ang pangyayaring ito ay nagpapakita sa atin na maging ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus ay nagsimula sa isang simpleng tagpo, ang kasalan. At pinapaalaala nito sa atin na ang Diyos ay madalas kumikilos sa mga ordinaryong sandali ng ating buhay, na kung minsan hindi natin napapansin dahil naghahanap pa tayo ng iba pang himala sa ating buhay. Marami tayong kahilingan, marami tayong hinihingi sa Panginoon, pero yung mga ordinaryong ibinibigay sa atin ng Diyos, kung minsan nakakalimutan natin na pasalamatan ng Diyos. Araw-araw, meron kang buhay na binibigay sa'yo. Gumigising ka sa umaga. Napasalamatan mo ba ang Diyos kaninang umaga? Napasalamatan mo ba ang Diyos dahil kumain ka ng almusal kanina? Napasalamatan mo ba ang Diyos dahil nakita mo pa yung asawa mo kanina? O baka ayaw mo makita yung asawa mo? Di ba? Ayaw mo pasalamatan ng Diyos, di ba? Nakita mo yung anak mo? Na-message mo pa kahit nasa malayo? Napasalamatan ba natin? Ito yung mga ordinaryong mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pero kung minsan nakakalimutan natin pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ito. Pero patuloy ang Diyos na kumikilos mula sa mga ordinaryong mga pangyayari ito sa ating buhay. At hindi siya magsasawa na ibigay sa atin ang lahat ng ating kinakailangan. Katulad ng ginawa niya doon sa kasalan sa Kana. Alam niya kulang ang alak. At ang ibinigay pa niya, hindi lang basta alak na ordinaryo. Sabi nga sa ating Ebanghelyo, di ba? Bakit ipinagpahuli yung pinakamasarap na alak? Ibig sabihin, the best yung ibinigay ni Jesus. Dahil gano'n ang ating Diyos. Yung the best ang gusto niya laging ibigay sa atin. Kung meron tayong mga kahilingan na hindi pa niya ipinagkakaloob sa atin, marahil hindi pa ito yung oras. Hindi pa ito yung panahon gaya namin sinabi niya. Pero pag dumating ang tamang panahon na ipagkakaloob niya sa atin, ang hinihiling natin, yung the best ang ibibigay niya sa atin. Dahil yun ang kanyang gusto. Kaya, ang itinuturo sa atin ngayon mga kapatid ng ating pagdiriwang sa ating Ebanghelyo ay ang paglalim natin sa ating pananampalataya. Pananampalataya sa mga karaniwang sandali, karaniwang panahon ng ating buhay. Tulad ng kasalan sa Kana, karamihan sa ating buhay ay nangyayari sa mga ordinaryong mga sitwasyon. Ngunit naroon si Jesus sa mga sandali ito, handang kumilos kapag inanyayahan natin siya. Kaya nga, araw-araw, anyayahan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Pangalawa, sa ating pananampalataya, kumisan sa mga di karaniwang pangyayari, sa mga extraordinary events sa buhay natin. Ano ba yung mga extraordinary event? Pag yung dumadating yung mga pagsubok sa ating buhay, kapag nauubos na yung alak, sabi nga, ang ating kagalakan ay nawawala na rin. Subalit, tatandaan po natin, may kakayahan si Jesus na gawin masagana yung mga kakulangan na meron tayo sa pananampalataya ang kinakailangan natin sa Kanya. At ikatlo, si Maria ay isang magandang paalaalang modelo para sa atin sa isang tunay na pananampalataya. Itinuturo sa atin ni Maria na dalhin ang ating mga pangangailangan kay Jesus nang may pagtitiwala at sumunod tayo sa ating Panginoon. Gaya ng sinabi ni Maria, gawin ninyo ang
anumang sabihin niya sa inyo. Ganun din ang sinasabi ni Maria sa atin. Gawin natin kung anuman ang sabihin sa atin ni Jesus ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ang himala na ginawa ni Jesus sa Cana, Galilea ay nagpapaalaala sa atin na si Jesus ay laging naroon sa bawat sandali ng ating buhay. Maging ordinaryo o karaniwan o sa di karaniwang mga pangyayari, siya ang may kakayahang gawing alak ang tubig. Siya ang may kakayahang gawing kagalakan ang anumang kalungkutan na meron tayo. Siya ang may kakayahan na gawing masagana ang mga kakulangan na meron tayo sa buhay. Kaya nga, habang ipinagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa at sa pagpapatuloy natin sa mga ordinaryong mga linggo sa karaniwang panahon ng ating simbahan, mga kapatid, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Manalig tayo na kaya niyang gawin ang pambihira sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Sundan din natin ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria na dalhin ang ating mga pangangailangan kay Jesus at sundin ang kanyang kalooban. Umasa tayo na sa patuloy nating paglalakbay na ito ngayon, lalo higit ngayong taon ng pag-asa, as pilgrims of hope, sabi nga, gabayan sana tayo ng ating Panginoon at maging kapakipakinabang yung mga ordinaryong mga araw ng ating buhay at makita natin ang extraordinaryong kapangyarihan ng Diyos na kumikilos araw-araw. Amen. Magsiupo na po. Thank you.
magpa sa walang hanggan. Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.